In-interview siya mga kababayan ng Bilyonaryo News Channel para kuna ng reaction sa mga missing sa Bungeros tungkol kay Atong Ang tapos kay Gretchen Barreto. Nadawit pala yung ating Pangulong Bongbong Marcos. PBBM got Alzheimer's after I helped him in 2022 polls. Sabi ni Chavit, sigurado kasing gagamitin na naman ito pong weapon. Ang nang-away po kayo. Ngayon, kung ano yung motibo ni Chavit Singson sa pagsabing after the May 2022 election, nagka-Alzheimer's yung ating Pangulo, malamang baka talaga purposely umiwas na sa'yo. Umiwas sa'yo after na manalo yung ating Pangulo, baka mapasubo by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after helping him win the 2022 presidential elections. Sa interview, mga nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, a broadcast journalist from Albay. Binanatan mga kababayan ni Chavit Singson, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Chavit Singson, after election daw, nagka-Alzheimer's na si PBBM, di na niya ako kilala. In-interview siya mga kababayan ng Bilyonaryo News Channel para kuna ng reaction sa mga missing sa Bungeros tungkol kay Atong Ang tapos kay Gretchen Barreto. Nadawit pala yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Chavit, after the election na niya, may Alzheimer's na si Bongbong. Di na ako kilala. Yan na niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan. Kunin muna natin yung kwento ni Chavit. PBBM got Alzheimer's after I helped him in 2022 polls. Sabi ni Chavit, sigurado kasing gagamitin na naman ito pong weapon ng mga DDS para banatan, siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin na talaga niyang walang utang na loob yan. Tinulungan na niya ng dating ng mga Duterte na ipalibing yung bangkay ng kanyang tatay. Pagkatapos, away na ngayon. Ang nang-away po kayo. Ngayon, kung ano yung motibo ni Chavit Singson sa pagsabing after the May 2022 election, nagka-Alzheimer's yung ating Pangulo, malamang may ibang rason si Chavit. At si Chavit, kilala naman natin po kung ano yung hanap buhay. Kahit man po ako siguro, pag ako ang naging presidente, iiwas ako kasi baka madamay siya. Lalo nung panahon, siyempre kilalang kilala siya ng ating Pangulo. Hindi man talaga nagka-Alzheimer's. During the election, gusto niyang tumulong sa ating Pangulo, alangan man mag-refuse yung ating Pangulo, gusto niyang tumulong. Pero kung tutulong siya at may ibang intensyon, tulad ng panahon ni Erap, na nagkaaway sila. Ayun. Pero nagkasundo na sila ngayon ni Erap Estrada. Pero si Erap, na-impeach dahil sa kanya. Kaya matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. After na laging kasama si Chavit during the campaign. Pero after the election, nanalo na yung ating Pangulo, hindi na nga natin nakikita si Chavit nakadikit ng ating Pangulo. Talagang intention siguro, mga kababayan, na umiwas. Baka kasi may hinging kapalit yung pagtulong. Alam naman ninyo kung ano ang hanap buhay ni Chavit. So, naintindihan natin yung ating Pangulo kung bakit umiwas bigla. Huwag ka nang magtampo, Mr. Chavit Singson, dating gobernador. Inabot mo na yung rurok ng tagumpay. Sa iyong pagiging politiko, kailang umatras po kayo sa pagka-senador. Di ba? Pero sa politika at saka sa yaman, inabot mo na po yung rurok ng tagumpay. Kaya huwag ka nang magtampo, hindi mo naman siguro kailangan ng tulong. Kaya yung ating Pangulo, hindi man talaga siguro nakalimot sa'yo o hindi ka nakilala. Hindi mo naman sigurong tawagan, Mr. President, kumusta na po? Parang nakalimutan mo na ako. Pero kung may negosyo sigurong papasokin ka, na tulad kay Atong Ang, baka talaga purposely umiwas na sa'yo. Umiwas sa'yo after na manalo yung ating Pangulo, baka mapasubo. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson expressed disappointment over being forgotten by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after helping him win the 2022 presidential elections.
Sa interview, mga kababayan ng Bilyonaryo News Channel at the Forefront program, Singson claimed that Marcos was actually supposed to run for vice president since then Davao City Mayor Sara Duterte was popular among voters to succeed her father, then President Rodrigo Duterte. According to Singson, Marcos had sought his support for his second vice presidential run at the time Singson was serving as the League of Municipalities of the Philippines when he was the mayor of Narbacan, Ilocos Sur. The game plan daw, he added, was for Marcos to aim for the presidency but to slide down to vice president if Sara decides to run. Magpa-file tayo ng certificate of candidacy for president, pero pag naga-file si Sara, you have to slide down. Then I have to talk to Sara. Ikaw ang vice president para protektado ka, Singson recalled as telling Marcos. Si Sara niya siguradong mananalo for president. Nobody would beat her, sabi ni Chubby sa programa Karen Jimeno. Pero anya, after the election, may Alzheimer's na si Bongbong. Di na ako kilala, sabi ni Chubby. He said he would no longer support the president and his family in the future elections after his rather forgettable experience with the Marcos in the last presidential balloting. Ito anya siguro ang last na pagsuporta ko sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala, sabi ni Singson. The former governor also said that he would back Sara if she opts to seek the highest elective post in 2028. I will support her. Nagtampo, mga kababayan, si Chubby Singson. Di ano anya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo, wala mang problema i-support niya si Sara. That is, his choice. Pero si Sara po, yan lang kung masurvive niya yung impeachment complaint laban sa kanya o hindi lumabas yung warrant of arrest na mula sa ICC. O ngayon, ano anya, Mr. Maravillas, masasabi mo na nalimutan ng ating Pangulo si Chubby Singson. Yan ang claim ni Chubby. Hintayin muna natin, mga kababayan, na mag-react dito. Sigurado naman po na magre-react yung Palasyo Malacanang kasi controversial itong binitawan na pananalita. Baka yung mismong ating Pangulo ang magsalita. Di ba po? Kung bakit nagka-Alzheimer's? After election, dati sa kampanya, lagi nating kasama. Baga kasi natunugan na ng ating Pangulo na mas matimbang sa kanya si Sara. Iba naman yung nasa isip ng ating Pangulong Bongbong. Pangalawa, sa ito mga analysis man lang natin. Given the background ni Chubby Singson, na alam naman po ninyo kung ano yung kanyang yung panahon ni Erap Estrada, di ba? Magkaibigan sila ni Erap Estrada, pagkatapos biglang nagkaaway. Kaya naging maingat yung ating Pangulo. Dumistansya after election. Gusto ninyo, ibigay ko sa inyo yung kwento, background story kung paano sila nagkaaway ni Erap Estrada. Pero sabi ko sa inyo, nagkasundo na ngayon. Nagkapatawaran na. Di okay. Ito siya, Chavez bombshell. Erap amassed 6 billion peso. Yan ousted President Joseph Estrada had amassed 60 billion pesos, not 4.2 billion. Report ito ng Philippine Star no October 11, 2004. So hindi 4.2 billion during his almost 3 years in office. Sabi ni Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Sa kanyang statement, the prosecution star witness said it was unbelievable for Estrada to have accumulated such wealth when he was in government. Erap reportedly has 60 billion wealth, Singson statement said. Where do you think he got all? Only 3 years in office? It's very obvious. Sobrang garapal yan. Si Erap, nobody can beat him with regards to plundering. How can you accumulate 60 billion if you are only talking about salary and he and his family, children and mistresses live a very extravagant lifestyle? He became president, sabi ni Singson. He claimed he had severed all ties with wetting operators by 1998 but he was forced to take charge again because Estrada had asked him to take over from Charlie Atong Ang, who is now facing extradition proceeding in the US. If I was not asked by him to take over, I would not have been involved in it. Meaning sa wetting operation. So, nag-confess si Chavez na na-involved siya sa wetting operation because of Erap Estrada. Ngayon, magkakaibigan sila. Biglang nagtraiduran. Ang claim ni Chavez, gusto siyang ipapatay ni Erap Estrada. So, Mr. Maravillas, ang ibig mong sabihin sa kwentong yan, may relasyon sa claim ngayon ni Chavez na nagka-Alzheimer's na after na manalo sa eleksyon ang ating Pangulo. Nag-iingat siguro na
maging close uli sila, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi may reputasyon si Chavit Singson na ganun sa nangyari kay Erap Estrada na magkakaibigan sila pagkatapos nagtraidura. Diba? Naging mortal na magkaaway. Although ngayon, nagkasundo na uli. Pero siyempre, pag ganun po, mahirap na. Kaya possibly, ito analysis ko man lang. Because of that reputation ni Chavit Singson, pag hindi niya nagustuhan yung mga kung ano-ano na bagay-bagay, ayun, magiging mortal enemy na. Kaya, before pa na umabot sa ganon, umiwas na agad yung ating Pangulong Bongbong Marcos right after the election. Hindi ko na nga nakikita talaga na sabi ko nga, bakit? Ano nangyari? Si Chavit laging kasama sa kampanya noon. Maybe because of the unity team na mas close siya sa mga Duterte. Lalo pa ngayon mga kababayan na inaway na ng mga Duterte yung ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang iiwas. That is normal at understandable. Maintindihan ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi ang gusto ng ating Pangulo, maayos yung ating bansa. Pagkatapos, ma-associate pa siya sa mga makukulay ang buhay na mga personalities. Yun possibly, kung hindi ako nagkakamali sa aking mga pagtingin, mga analysis po. Sabi ng mga nag-react dito, si Maritzo Eduardo Habiliana, pag tumulong, wag nang maghanap ng kapalit. God bless you all. God bless us all po. Sabi ni Odrade Odrobas, si Manong Chavit, isa sa mahusay na humawak ng manok yan, panderby. Sabi ni Sita Galicia Alsola, do not expect something in return when you help others. Sabi ni Elias Rande, Sir, huwag ka nang magtampo, darating ang araw, masusuklian din ang ginawa mong tama at mabuti sa iyong kapwa in a right time. God bless you, sir. Sabi ni William Reyes, o nga naman, di naman kailangan ni Gob Chavit ng material na bagay. Yon maalala lang, sapat na. Sabi ni Shi, hindi yan tulong kung naganap ka ng kapalit. Sabi ni Waray Vlog, o ano naman, kailangan mo sugal. Sabi ni TJ Limhongko, he really expected something in return sa tulong. Sabi ni Lorna Estrada, kung tumulong kayo, okay yun, pero kung ang pagtulong ay may kapalit na panunumbat, hindi ito bukal sa puso, ito ay may hinihinging kapalit. At kung atensyon naman, abay, tingnan naman ninyo ang presidente, sobrang subsub sa trabaho. Matuwa na lang sana yung mga taong tumulong sa kanya nung eleksyon kasi nagtatrabaho ng tapat sa bansa natin. Sana ganyan ang isipin ng mga tumulong kay PBBM noong nagdaang eleksyon. Sabi ni Erica Dete, gambling lang yan. Sabi ni Paul Lasa, dapat kung sincere ang tulong mo, especially if for the country, wala kang ini-expect na in return, trapo ka talaga. O ngayon, sa pronouncement mga kababayan ni Chavit Singson, na hindi na daw siya tutulong pa sa sinumang Marcos. At pag tumakbo si Sara sa pagka-presidente, si Sara yung kanyang iboboto. Alam na ninyo kung ano ang intensyon ni Chavit pag ganyan po. Balik yung dati, mga kababayan, noong panahon ng kanyang tatay. Alam naman ninyo kung ano yung namayagpag, di ba? But anyway, hintayin na lang natin mga kababayan kung ano yung magiging reaksyon ng Palasyo Malacanang dito sa naging statement na nagka-Alzheimer's na yung ating Pangulo. Hindi na daw siya kilala, sabi ni Chavit Singson. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.